Anong ginamit yung equation dito? Nung nagsagot po kami, sir. Oo, nag-long hand kayo. Anong ginamit yung Ano, solution? sir, hindi na po kami nagkuha ng change in voltage. Nirekta po namin ng voltage fault. Hindi, yung sa ano, yung change on node number 3, bus number Wala, 3. hindi na po kami nag-change, sir. Pero sa May- simulation, anong lumabas na sagot dito? Paki-check nga. Check Under lang the po. simulation. Paki-check. Wala kayo nakuha value sa ano, simulation? Meron po, sir. Wait lang po. Hindi ko, na-delete ko po kasi, sir. Hindi, di ba sabi ko screenshot ninyo tapos i-upload ninyo sama sa isa-submit ninyo. Can we continue? Habang naghahanap kayo, can we continue? Hello, are you still there? Yes. So, habang naghahanap kayo, no, ituloy natin. Tingin kayo dito sa diagram number, teka. So, the first diagram, you have the original, then the second diagram, dito sa third diagram. Kita ninyo, yung mayroong bilog na blue. Kita ninyo, yung mayroong bilog na blue, pangatlong diagram. So, we have here, ito yung ating IG1, papaganito. IG1, ito yung ating IG2. Take note that J.1 is hanging. Baliwala yun eh. Kung baliwala yun, pwede nating itaas yung bus number 3. Pupunta dito sa dugtungan na to. Teka. Pupunta dito sa dugtungan na to. Yung bus number 3, since J.1 is already or has no effect, pwede nating i-project yung bus number 3 dun sa point na yon. Okay? So, pagka ando na yan, tingnan ninyo yung yung IG1 natin. Remember that J.2 with respect to the green J.2 are connected in parallel. So, ibig sabihin, since they have the same element, the total current will be divided into two equal parts. Ano ba yung IG1? Ano yung IG1? IG1 is negative J1. So, mahahati yan into two parts, no? Kasi nga nakaparallel, then equal impedances, no? Then what about the element under consideration? You have the
0.4. So ito ngayon, by the way, the voltage change at node 1, meron ka na ditong delta B at node 1 which is equal to 0.2. Therefore, B sub 3 will turn out to be negative 0.2. You have there negative 0.2, then minus the voltage drop on the element. Ano ba yung lalabas na voltage drop doon? Ano yung element natin doon? Ito, tingnan ninyo yung yung susunod na diagram, yung may bilog na dilaw. You have there 0.4. So you have here minus J.4, yung voltage drop natin doon. Then the current is being divided into 2. That is simply, ano yung IG1 natin? IG1 is negative 1. So you have here negative J, then divided by 2. Paki-calculate nga. Tingnan nga ninyo kung ito rin yung lumabas sa simulation. Negative 0.4 po. Negative 0.4. So, assuming that that value is correct, so, tulad nga na sinabi ko sa inyo, open-ended yung result natin pagka longhand. No? Hindi tayo sigurado. Kaya pinapagamit ko kayo ng Power Word to counter-check everything. So, what will be your B1? B1 during default, available voltage at bus number 1, what will it be? You have here B1, initial value, plus the change on B1. And again, the initial value is 1. No, 1.0. Then delta B1 is 0.2. So you have here 0.2. 0.8 1 minus 0.2 is 0.8. Then B sub 2 during default condition, still B sub 2 as a function of 0, then delta B2. Ilan ito? Ano yung delta B2 natin? 0.6. 0.4 1 minus 0.6 is simply 0.4. All of these are per unit. While B sub 3 turns out to be B sub 3 initial value plus delta B sub 3. So 1 minus ano yung delta B3 natin? 0.4. Tama, no? 0.4, So this will give us 0.6. Then, knowing the voltages, the change on the voltages at no Tama, load. sir. Ha? Tama Parehas. po. Sige. Let's continue. So we can have the short circuit currents in the line. Tingnan natin. Balik tayo dun sa diagram. No. Alam na natin yung B1, alam na natin yung B2. So we can go back to during fault, Dito yung unang diagram ko, yung may X na pula. Unang diagram sa left side. Makukuha na natin yung current flowing on from node 1 to node 2. What will it be? Yung current natin patung sa node 1, coming from node 1 going to node 2. So it should be B1 minus B2 divided by the impedance Z12. So, balik ako sa formula. There's nothing new with that formula. That is known as nodal. So we have here I12 during fault is simply it's coming from node 1 patungo dun sa node 2. Kaya B1 minus B2 divided by the impedance at node 1 and 2. Wherein B1 is 0.8 while B2 is 0.4. And the impedance between node 1 and 2, bus 1 and 2 is simply 0.8, J.8. Paki-calculate. Negative J 0.5 po. Negative J 0.5. Lahat kayo parehas. Then I13. I13 during fault. Ibig sabihin, from node 1, balik ako sa diagram, Always refer on the diagram. Ayan. Node 1 to node 3. Manggagaling yung current mo from node 1 patungo sa node 3. Ibig sabihin,
B1 minus B3. No. So it should be B1 minus during fault, no? Minus B3 during fault. Then divided by the impedance of that branch, say 1, 3. Ano yung B1 natin? 0.8 pa rin, ano? Wala namang pagbabago doon. While B3 is 0.6. Then divided by the impedance between 1 and 3. Itong hirap. Nag-scroll pa. 0.4, no? 0.4. Oh. Paki-calculate ulit. Calculator, please. Pa rin po. Ganun pa rin? Negative J. Yes po. Ay, oo nga, no? Hindi, but, ay, oo. 0.5. Okay. Medyo ano, no? Medyo mahaba, saka medyo mahirap. Kaya lang, no pain, no gain. Ano yung kasunod? Ano pang kulang? Nakuha na natin yung current from node 1 to 2. Nakuha na natin yung current from node 1 to 3. Then we are now interested on the current from node 2 going to 3 or the other way around. No? So I23 or I32, it doesn't matter. Doesn't matter. So kung gagawin natin I32, kung gagawin natin ay I32, this pay attention on this. Kung gagawin natin ay I32, dapat ito B sub 3 of the fault minus B sub 2 during fault. Then divided by Z32. Pero pwede rin ganito. Kasi isa din naman yung value niyan I23. Kaya lang, mababago ang direction. Pagka I23, ibig sabihin, manggagaling ka sa node 2 minus patungo doon sa node 3. Can you see the difference? Pero ang impedance mo, say 2, 3, pareha din yun sa say 3, 2. Tingnan natin kung ano magiging epekto. Ano? So, ano yung B3 natin? B3 again is 0.6. While B2, 0.4. Ano yung impedance natin? Z32. 0.4. Tama? Ayun, 0.4. So, you have here 0.4. Paki-calculate. J, ano? Meron itong J. Meron J yun. Sorry. So, what will it be? Meron J yun. Ilan? Same lang, sir. Negative 3.5. Pare-parehas. What about using the, ito. Anong lalabas? So, you have here 0.4, then minus 0.6, divided by J, 0.4. Parehas yan, magpapalit lang ng sign. Positive po yung lumabas, sir. Pero- 0.5. Oo. Yun yung sinasabi ko. Pagka halimbawa I32, we assume that the current is coming from bus number 3 going to bus number 2, lumabas negative J.5. The negative sign indicates that it is not 3 going to 2, but it should be 2 going to 3. How do we know? Kinuha natin yung I23, lumabas positive. So the correct direction is from node 2 going to 3. So the sign only indicates the correct direction. And always consider the position of the subscript. Yung first subscript, tingnan nyo, no? I32. Yung first subscript indicates that it is of higher potential than the second subscript. Okay na? Kaya yung 3-2, manggagaling sa 3, patungo sa 2. Pagka binaligtad mo yon, ang assumption mo, mas mataas yung 2 kaysa sa 3, kaya from 2 going to 3. Kaya may importante yung position ng subscript. Okay na? So let's have the last part.
Letter C na tayo. So, dun sa letter C, pero hindi ko na tapusin itong C. Bigay ko lang yung kung paano nagkakaroon ng reduction dun sa network, ano. Saan ang fault sa letter C? Balik ako sa original diagram. Paano yung original diagram natin? I hope you can follow. So, letter C. Sorry. Paano nga yung diagram? Alam niyo na ngayon kung bakit kakaunti ang kumukuha ng electrical engineering. Mas mahirap yung analysis, ano? Lahat ng mathematics, halos ginagamit natin eh. J.8, J.4, number 1, number 2, number 3. So, punta tayo sa letter C. Dun sa letter C, the default this time occurs on bus number 1. So, ibig sabihin, andito yung fault. Diyan mangyayari yung short circuit. So, lahat ng current ngayon, andyan. Andyan yung bulk ng current. Diyan yung pinakamataas na value ng current. Andyan yung fault eh. So, to indicate, no, edi maglagay tayo dito ng switch. Then, ito yung ating fault impedance. Okay, say F. O di, gagawin ulit natin to ng anong tawag doon? Thevenin's equivalent impedance diagram. So, Thevenin's equivalent impedance diagram means to say that generators are shorted. And it is represented by the impedance or the reactance. No? Again, the resistance is being neglected since the effect is minimal. Pero sa simulation, pwedeng i-consider ang resistance, ano? MJ, Sir, hindi, tutulog ka na. simulation, sir. Pwede po, sir. Pwede, no? Pwedeng isama. Yes, sir. Apo. Subukan mo nga. Kung maglalagay ka ng resistance, then, anong epekto kung tatanggalin yung resistance? You will find out that the effect is minimal. But you can try if you want. Pero tulad nga nung sinabi ko sa inyo, sa practice, it's being eliminated. So, J.2 pa rin. J.2 pa rin ito. This is J.8. J.4. J.4. Pagka Thevenin's equivalent diagram na, doon na ngayon lalabas yung open circuit voltage. So ito ngayon yung ating VTH. Ngayon, yung impedance, equivalent impedance, Thevenin's equivalent impedance, magiging ano na? Z11. I hope you can follow. Z11 na. Pero itong ating fault impedance, hindi magbabago ito. ZF. So, anong objective natin ngayon? Makuha yung Z11. Yung ZF mo, yes. Go ahead. What's the question? Maliit lang po, sir, yung effect sa ating diagram. Ano? Maliit lang po yung effect. Maliit lang yung Epekto kapag nilagyan ng resistance.
Ilang percent ang epekto? Na-try mo na. MJ, ikaw ba yan? Na-try mo na? Din kasi sa, ano sir, yung fault current niya kapag walang resistance. Yun sa kapag nagkaroon ng fault sa bus 1, tapos ang fault current niya is 3.125. Pero pag nilagyan ko ng resistance, lahat ng transmission line naging Ilan? 3.122. 3 point? 122. 3 point? Pakilakas, hindi ko marinig. 3.122 po. 3.1 pagka may resistance. 3.125 pag walang resistance po. Kapag meron, 3.122. A difference of 0.003, ano yun eh, negligible na yung ganong difference, no? Kaya nga tulad ng sinabi ko sa inyo, for the simplicity of analysis, remove the resistor. Just consider the inductor. Huh? So, punta na tayo sa reduction ng circuit. Paano reduction ng circuit natin? Ade, ganun pa rin. Babalik ako doon sa unang diagram. Tingnan natin. Babalik ako doon sa unang diagram, sa reduction ng network natin. Kaunting modification lang kasi dito eh. No. Still, look at the second figure. Still, delta connected pa rin yung 0.8, 0.4, and 0.4. So what we did, kinonvert natin yung delta to its equivalent y, yung kulay green. I'm referring on the third diagram. Okay? I hope you can follow. So, nung kinonvert natin yung delta to its equivalent y, still, yung bus number 3, hanging pa din. Therefore, the element J.1 can still be eliminated. Pagka tinanggal natin yung J.1, you will find out that J.2 and J.2, yung kulay green, are then connected in series. Kasi nga, hanging yung element. Okay? Pagka hanging yan, walang current. Pero, listen, kahit walang current diyan, merong voltage na tawag dito, nadidevelop. Di ba pagka hanging, open yung circuit? Pagka open ng circuit, wala kang current, pero meron kang voltmeter reading. Tulad sa convenience outlet sa bahay, pagka nagkabit ka ng voltmeter, you can measure the voltage. Open circuit voltage yun. Pero wala kang current, meron kang voltage. In the same manner, that 0.1 is hanging, wala kang current, pero meron kang voltage. No? Anyway, let's continue. So, pwede nating i-umit yun. Pagka inumit natin, balik tayo doon sa 1, 2, 3, pangatlong diagram. Tinanggal natin inikutan ko ng kulay blue. So, yung 0.2, connected in series, naging 0.4 na lang. Ang mangyayari ngayon, ganito. Ito, may have attention. Ito, pangilang diagram? 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat na diagram, ito, ililipat ko lang dun sa bus number 1. I hope nakakasunod kayo. Ulitin ko. Itong binilugan ko ng kulay dilaw sa 1, 2, 3, 4, pang fourth diagram, ililipat ko lang dito sa bus number 1. So if that would be the case, tingnan niyo So 0.2 yung nasa left side, bus number 1, 0.4 yung nasa right side, bus number 2. Then yung J.4 sa gitna, andun pa din. Tandaan nyo, ililipat ko lang. Ganito ang kalalabasan. Ay, ba't nagkaganon? Bakit nagkaganon? Anyway, so sa letters tayo. So, ganitong kalalabasan ng ating diagram. Inilipat ko dun So, paano ba ibabalik to? Hindi ata na ibabalik. So, ganitong kalalabasan. Point 2 pa rin ito, Kaya lang dito, nagkaroon ka na ng 0.4.
Tapos dito, 0.4 ba? Am I right? Do you still remember? 0.4 ano? Mahirap. 0.6 po. Hindi, yung sa original diagram. Ay, yung kanina, sir? Oo, Opo, sir. 0.4. Then, ito ay bus number 1. Ito ay bus number 2. Yung bus number 3 eliminated, ano? Kasi nga hanging yung element connected on that one. Ngayon, yung fault na ilipat sa bus number 1, so ililipat lang natin dito. Hindi ko alam kung lahat kayo andyan. Kung lahat kayo nakikinig. Hindi ko alam. J.16. Ito na ngayon yung BTH natin. Ngayon, yung Z11 natin, yung Thevenin's equivalent impedance, ito na ngayon, Z11. So how are they connected? Hindi ba ang lalabas? Hindi ba ang Series lalabas ako. na yung 0.4 saka 0.4 in series? Series. Ito, di ba lalabas to in series? Kung in series yan, ade pwede nating palitan na lang ng isang element. Ganito ang kalalabasan. Nasa network reduction tayo. Ha? Ito, hindi apektado. Ganun pa rin yan. Pero ito, pwede nating palitan ng isang element na lang. Mawawala na yung node 2. Andito ngayon yung, sorry. Ito, J.2 pa rin, ano? Pero ito, hindi na 0.4. Kasi nga, nag-series na yung dalawang green. Yung isang green, saka yung isang black, eh. Magiging J.8. Am I right? Okay na? BTH. This time, how are they connected? This time. How are they connected? Parallel po. Nakaparallel na. Ito, itong point na ito, saka itong point na ito, nakaparallel na eh. So, ibig sabihin, yung Z11 natin, based on the last diagram, Z11 is now equal to, nakaparallel, so product, sorry, product divided by the sum. Calculator, please. J.16. J.16. Dahil kuha na yung fault current. Nasaan ba yung fault current? We were able to reduce this into an ordinary circuit. Ganitong lalabas eh. Pero ito, pwedeng, tawag dito, mentally, pwede mo nang isolve mentally. Eh. Kaya lang, for the sake of those na hindi makasunod, BTH. Ito ngayon yung Z11. Ito yung, I'm sorry, it's better to have it this way. Yun. Yun na yung Z11. And this time, default current is still moving in this direction. Kaya lang ito, I1F. Huh? And based on that diagram, last diagram, we can apply Ohm's law. We have here, I1 during fault is now equal to I1 eh.
Hindi ba B1 ang lalabas? No. Ohm's law. Ohm's law. So it should be B1 initial value, then divided by, you will notice that Z11 is connected in series with ZF. And again, it is 1 bar angle of 0. Z11 is J.16. Then, parang 0.16 din ano, parehas na 0.16. Tama ba ako? Yes po. Yes, sir. Tama po. Oo, parehas na 0.16. So, anong lalabas? Negative 3.25. po. Negative J 3.125. Tama? Yes, sir. Tama po. Per unit. Then, parehas na. Parehas na yan ng solution. Ang pinagbago lang, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung network reduction. No? Okay na? So much for that. Ha? Okay? I hope everything is clear. Paki-screenshot kung ano. Makapag-review na tayo. Ito to. Okay ba kung ganyan, kaliit? Hindi po, sir. Pwede po half-half. Sige. Tatlo po. Sige. Okay. So, yun muna ang diagram, Importante kasi network reduction eh. Ayan, yan. Malinaw na pagka ganyan. Opo, sir. Sige. Okay na. So, i-move ko para yung natitirang tatlo naman. 4 pala. 4. Tama. 1, 2. 4 nga. Naintindihan ba ninyo? Mas maliwanag ba ngayon kaysa yung sa nagawa Yes. kayo? Mas maliwanag ngayon? Mas naintindihan ninyo? Hindi. Okay na? Liwanag. Sige, dito na. Yun naman kasi objective natin. Oo. Next, okay na? Can we have the next slide? Okay na. Next. Ito, pwedeng sige, ganyan muna yan. Dalawang diagram lang muna. Okay. Next. Ang dami pala dito. Okay na. Then, ito. Tuloy ninyo, ha? Tuloy ninyo. Okay? Sige. Naintindihan niyo ako? Yes po, sir. Yes po, sir. Di mabuti. Butit naintindihan niyo ako. Kayo lang hindi ko maintindihan eh. So, punta na tayo sa review. Teka, record ko lang attendance niyo ha. Saglit lang. Record na ko na attendance. Anong date tayo ngayon? '26 po, sir. March 26.